Mga kabombo, mga Kastar Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ng isa sa mga consultant, ang National Security Advisor at Professor ng Department of International Studies dyan sa De La Salle University sa Manila. Kapiling natin sa ating communication line si Dr. Renato De Castro. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide na papakinggan at papanood po tayo. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang tanghali po. Magandang tanghali naman po sa inyo at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Okay, unang-una, Professor, para ho sa pananaw ng isang eksperto, may tuturing ba na simple o dapat mas seryosohin natin yung atensyon doon sa nangyari at natuklasan na floating structure dyan sa West Philippine Sea at ito pala ay pag-aari ng bansang China. So ano po ang take ninyo dito, Professor? Ano po yung sinasabi nyo sa nangyayari sa Baho de Masinloc? Tama Ayun po ba? Oh, yes. Yes, Professor. Unang-una ho kasi talagang seryoso to kasi ginagawa naman po sa atin ng mga Chino yung pananakop nila at panlilinlang. No? Nagsimula to, natatandaan po natin, bakit ho ba talagang nataranta ang ating gobyerno? Dahil ho natatandaan pa ho ng marami nating kababayan at ang gobyerno ho, yung ginawa ho sa atin ng mga Chino noong 1996. Natatandaan po natin, nakita natin may mga struktura na kahoy lamang sa Mischief Reef noong 1996. Ang sabi ho na sa atin ng mga Chino, gagawa lang ho sila ng fisherman shelter. Eventually ho, ginawa nila, nagtayo ho sila ng artificial island at ginawa nilang base militar ang Mischief Reef. No? Nakita uling ho natin yan na posibleng mangyari dahil nagkukonduct na ho sila ng scientific survey sa Baho de Masinloc. No, ang unang pananaw bago ang sabi naman ho ng mga Chino natapos na ho nila yung pag-aaral nila. So maaari talagang inalis ho nila yung kanilang mga struktura ho doon at yung kanilang scientific vessel kasi sabi ho nila natapos na yung pag-aaral nila na posible ho pagsisimula ng kanila huli o ang gagawin po nila tatanggalin ho nila yung tubig no sa lagoon, lalagyan nila ng landfill at maggagawa na naman po sila ng artificial island. Katulad do sa ginawa nila sa Mischief Reef. Nakakabahala ho to kasi yung Mischief Reef po, nandun pa sa bandang Palawan, kung itutuloy ho nila na magtayo ho talaga ng isang artificial na isla at gagawa ho sila ng base militar, napakalapit na po nito sa Luzon. No? Talagang maapektuhan na ating security at talagang itataboy ho nila yung mga ating mangingisda na pumupunta pa ho sa at least sa paligid ho ng Baho de Masinloc kasi hindi na ho sila pinapayagan na pumasok ho mismo doon sa lagoon. So tinataboy na sila every now and then. Pag nagtayo ho talaga tuloy na ang construction ng mga Chino sa Baho de Masinloc, talagang itataboy ho nila yung mga ating mga mangingisda. Pati na ho yung ating Coast Guard. Okay. Professor, ano ho ang nakikita ninyong nagbunsod para alisin nila ng kusa yun pong naturang structure at naglabas din ho sila ng statement after that pero ini-insist nila yung kanilang jurisdiction sa naturang bahagi ng karagatan. Ito ho ba sa tingin ninyo ay dahil totoo yung sinasabi na natapos na yung pag-aaral o na-pressure sila dahil lumitaw ho ito sa Philippine media and international community mas naging mulat o aware dito ho sa presensya ng kanilang structure, Professor? Maaari ho, parehong totoo ho yan. Na anyway, talagang na-conduct na nila yung kanilang pag-aaral, sinukat ho nila yung tubig ho, yung lalim ho ng tubig ho doon, tinignan na ho nila yung subsoil. Talagang din yung communication ho doon, talagang mukhang diretsuhan. Kung ano man yung findings ho nila, diretso ang pumupunta sa mainland China. Siguro nga na medyo naglagay ho tayo ng pressure, pero sabi naman ho nila, no, take it with a grain of salt, natapos na ho yung kanilang pag-aaral. At lalo kung mabahala ho tayo. Dahil ngayon ho, na pag-aaralan nila yung lagoon ho, posible ho magagawa ho sila ng desisyon kung talaga kung gagawin nilang unang-una ho talaga tatanggalin ho nila yung tubig dyan, sisirain nila yung coral reef. At katulad doon ng mga ginawa nila sa madadaming
mga land features sa Spratly at sa South China Sea, gagawa ho talaga sila ng artificial island. Okay. Sa ibang mga paksa rin ay nais pong magtanong din ang aking katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo. Bombo Jai, with your question to Professor. Professor, ano naman po yung take ninyo sa United States and Iran ceasefire habang ongoing po yung Israel versus dito sa Hezbollah group at iba pang puwersa sa Middle East? Well, on the one hand, natutuwa ako dahil natapos na ho hidwaan, pero nababahala rin ho kung mag-hold yung ceasefire, lalo na ho, mukhang hindi ho tinatanggap ng bansa ng Israel yung ceasefire, no? Kasi talaga hong, ang bala ko talaga ng Israel, durugin ho talaga yung Hezbollah diyan sa Lebanon. Kaya kung medyo nagkakaroon na nga ho ng hidwaan si President Donald Trump at si Israeli Prime Minister Netanyahu. Kasi sabi ni Donald Trump, itigil nyo na yung ofensiba dyan sa Lebanon, pero talagang determinado ho talaga ang Israel na talagang once and for all, talagang durugin na ho ang Hezbollah. So ayun ho yung kumbaga ikakabahala ho natin na kumbaga 10 years pa ho yung ceasefire agreement at mag-uusap pa ho sila in 6 months, no, hinggil ho sa issue nung yung Iranian enriched uranium ng mga Iranian na gustong sirain ng mga Amerikano po. Hindi kaya makaapekto ito sa relasyon natin sa United States, Professor, ang deal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Russia? Hindi naman ho. Nangyari naman ho yan talaga sa Iran. Bakit ho na maapektuhan yung ating relasyon sa Estados Unidos? Maganda naman ho ang status ng ating alyansa sa Estados Unidos po. Wala tayong nakikitang red lines dito between the Philippines and United States deal, Professor? Ano po? Pakiulit po. We're clear na wala tayong nakikitang red lines dito between the Philippines and United States. Pakiulit ho, hindi ko madinig po. Professor, clear tayo dito na walang red lines na nakikita between Pilipinas and United States. Wala naman po eh. Kasi separate ho naman yung issue ng Iran, nung digmaan ho ng Estados Unidos at Iran, at least ang ginawa ho ng posisyon ng ating gobyerno is we try to maintain a neutral position regarding ho sa issue na to. Continuous pa naman ho yung ating negosyasyon sa Iran, at kung natatandaan ho natin pag kumbaga nakiusap tayo sa Iran na wag ho tirahin, wag atakihin ho yung mga barko na may dala-dala hong mga Filipino seafarers po. Okay, that's good. Bobo Dennis? Okay. Ihabol ko na lamang po, Professor. Siguro dalawang tanong. Una, yung tungkol sa biyahe ngayon ni Pangulong Marcos. Nandun ho siya sa Russia at meron din ho siyang mga target na mapasok na deal. Alam natin ang Russia ay maraming pagkakataon kasalungat ho ng Estados Unidos at yung Pilipinas naman ay malapit sa Estados Unidos. Ito naman ho, ano ang nakikita ninyo na positibo o negatibo man kung meron? Professor, please. Hindi, kasi ho, ang pagpunta naman ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ho, merong Russia-ASEAN Summit po. Hindi ho yan bilateral. So, chairman ho tayo ng ASEAN, kaya importante ho na pumunta ho doon si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ho. Kasi ho, Pilipinas ho ang chair ng ASEAN. So, it's a negotiation ho between Russia and ASEAN. Hindi ho yan bilateral. I see. Okay, finally, Professor, siguro bilang nakatuon ang atensyon dito sa mga aspetong pansiguridad, siguro kung meron ho ba kayong wish list na gustong marinig sa ulat sa bayan ni Pangulong Marcos sa darating ho na buwan ng Hulyo? Well, kasi naman ho, in the past few State of the Nation addresses ho ni ating Presidente, hindi niya ho na masyadong binibigyan ng diin yung foreign policy ho at defense. Pahapyaw lang ho, no? Ang tingin ko talaga ang focus pa rin ho niya domestic. No? Kasi marami talagang mga domestic issues na dapat nating harapin. No? Ayan ho, na last year ho, hardly minention niya ho ang foreign policy. No? So maaring ganun na naman ho, no? Of course, prerogatibo ho yan ng ating presidente kasi talagang nakikita niya ho, talagang dapat tutukan yung mga madaming domestic issues, lalo na ho yung epekto ho ng crisis nung yung naapektuhan ho yung pagpasok ho dito ng langis mula ho sa Middle East na dumadaan ho sa Strait of Hormuz. I see. Energy crisis,
Okay. Oo. With that, Professor, thank you so much at good luck ho sa ating mga adhikain sa pagbabantay dito sa aspetong seguridad, lalo na dyan sa mga usapin sa West Philippine Sea. Maraming salamat po at magandang umaga hapon no, sa ating mga kababayan. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang eksperto sa usapin ng maritime at ganoon din, local at international security consultant ho ng National Security Advisor at professor ng Department of International Studies diyan sa De La Salle University, si Professor Renato De Castro ang atin pong nakapanayam sa Bombo Network News. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.